Mga kapasta, bago tayo magsimula, batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Vina Sandoval. Pasensya po ma'am, late na pero habol na lang po. Happy birthday sa inyo Ma'am Vina Sandoval. Tapos next po, shoutout po kay Ma'am Margaret Eve. Yun na lang daw kasi mahaba yung name niya pero buuin natin ma'am. Shoutout po sa inyo Ma'am Margaret Francesca Ibuna. Ayan ha, buo yan ma'am. Salamat po sa suporta niyo ma'am. Shoutout po ulit kay Ma'am Margaret Francesca Ibuna. Anyways, yun lang po. Start na po tayo mga kapasta. Kamusta po kayong lahat na nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta? Nag-share na ako ng kwento sa inyo dati. At ngayon naman naisipan ko ulit na magbahagi ng nakakatakot kong karanasan. Ang pangalan ko po Sir Nebay Boyet. Pero hindi tungkol sa akin ang mga maririnig yung karanasan ngayon. May tito ako. Itago na lang natin sa pangalang Jan ng tito ko. Mabait sa amin si tito. Wala siyang asawa at anak. Mag-isa lang siya sa bahay. Bali umi-extra siya sa pagpipintura. Lagi kong naririnig sa kanya na hindi niya naman daw kailangan ng sobrang daming pera. Kasi nga siya lang naman mag-isa sa buhay. At may konting ipon naman daw siya. Tuwing linggo kapag sumasama akong magsimba kay tito, lagi niya akong nililibre ng ice cream. Pati yung iba kong pinsan na kasama rin namin. Sobrang relihiyoso ni tito. Sa bahay niya ang daming santo. At lagi ko siyang naaabutang nagdarasal. Biro ng mga tambay doon sa lugar namin. Baka raw lumampas na sa langit si tito sa sobrang pagdarasal niya. Si tito hindi siya yung tipikal na relihiyosong tao. Ang dami niyang tato, lalo na sa katawan. Yung itsura niya parang goons ni FPJ sa mga pelikula noon. Kapag sumasapit ang mahal na araw, naghahanda lagi si tito. Nagpapakondisyon. Nagpapapako kasi siya sa krus tuwing Semana Santa. Nung unang beses ko na napanood yun, akala ko mamamatay na si tito. Umiyak nga ako kasi bata pa ako nun. After Semana Santa, laging may sugat sa kamay si tito na parang kay Jesus. Nagpeklat na rin yun at hanggang ngayon ay hindi na maalis-alis sa palad niya. Minsan natanong ko siya, bakit niya ginagawa yun? Bakit kailangan niyang magpapako sa krus para lang sa panata? Karamihan naman sa mga deboto nagdarasal lang o kaya dumadalaw sa mga simbahan. Naikwento sa akin ni tito ang dahilan. Nasa early 30s daw ang edad niya nang mapasali siya sa mga masasamang gawain na nangyayari dito sa lugar namin. Droga, pangingikil, nakawan. Lahat daw yan naranasan niya. May grupo raw sila dati at mabilis yung naging pagtaas ng rangko niya. Nung makulong yung dati nilang leader, siya na ang pumalit. Mas tumindi raw noon yung mga ginagawa nila. Umabot sa puntong pumapatay na sila ng tao para sa pera at pagpapanatili ng teritoryo. Isang gabi raw Semana Santa, pauwi sila galing inuman. Nang makarinig sila ng putok galing sa kung saan. Tinambangan daw sila ng mga kaaway. Siyempre gumanti rin sila. Kaso ayun nga, napapaligiran sila ng mga kalaban. Nasa gitna sila ng open area, kaya mahirap magtago. Nakatakbo pa si tito. Pumasok siya sa isang dead end kung saan maraming nakatambak na basura. Doon siya nahiga. May tama na raw siya sa braso. Pakiramdam niya raw noon ay mamamatay na siya. Yun daw ang unang beses na naisipan niyang magdasal. Habang ginagawa niya yun, may lumapit sa kanyang lalaki. Mahaba yung buhok at parang lumiliwanag raw yung suot. Nagmamakaawa raw si tito na iligtas siya nung lalaki. Pero sabi raw nito, may kondisyon. Kailangan niya raw magpapako tuwing Semana Santa bilang tanda ng pagligtas sa kanya nito. Pumayag si tito. Naramdaman niya raw ang init ng hawakan ng lalaki yung sugat niya. Sakto naman na dumating na yung mga pulis. Nahuli yung mga kasama ni tito, pati yung ibang kalaban nila na nagpaputok. Pero si tito, hindi. Nilalagpasan lang daw ng mga pulis yung pwesto niya para daw hindi siya nakikita ng mga ito. Kinaumagahan nakauwi si tito sa bahay.
may sugat pa sa braso. Sabi niya nandoon pa raw yung bala na tumama sa kanya. Hindi niya inalis hanggang sa gumaling na raw yung sugat. Simula noon, naging panata na ni Tito yung pagpapapako sa krus tuwing mahal na araw. Yun daw ang bayad niya sa lalaking nagligtas sa buhay niya. Naniniwala raw kasi siya na ang lalaking yun ay si Jesus. At kahit sobrang sama niyang tao, ay pinatawad pa rin siya nito. Binigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Pero Sir Neb, ilan sa mga kapitbahay namin ang nagsasabi na hindi sila naniniwala na si Jesus ang nakita ni Tito. Hindi naman daw kasi nabanggit sa Biblia ang ginagawa niyang panata. Pakitago na lang ako sa pangalang Erlyn. Ang ikukwento ko ay nangyari noong nagbuntis ako sa ikalawa kong anak na tawagin na lang nating Jim. Sir Neb, isa akong single mother. 3 buwan pa lang ang tiyan ko noon nang maglahong parang bula ang tatay ng 2 kong anak na si Ireneo. Yan, totoong pangalan niya yan para mapahiya siya. Ang sama pala ng pakiramdam noong ganun na ang tawag ngayon ng mga kabataan ay ghosting. Kabuanan ko na nang malaman kong umuwi pala sa kanila sa Sorsogon ng walang ya. Iniwan na pala talaga kami. Isipin nyo naman, panahong inaaswang ako pero wala akong kasama sa bahay, kundi ang panganay kong anak na 3 taong gulang pa lang. Pero hindi ko nagaanong irarantang hinaing ko dyan kay Ireneo at yung ilang buwan na inaswang ako. Irerekta ko na sa gabi na nanganak ako at doon talaga malala ang pang-aaswang sa akin. Kung si Ireneo ay makapal lang mukha na layasan kami, yung aswang naman ay makapal lang mukha na ipakita ang sarili niya at talagang nagpupumilit na makuha ang anak ko. Ang due date ko ay last 2 weeks ng March 20 eksakto. Pasok yun ng mahal na araw noong 2005. Hindi ko malilimutan. Araw-araw akong nagsisimba noon para humingi ng gabay at kaligtasan, lalo pa nga at due date ko na. Dumating ang March 20 pero wala akong naramdamang paghilab o anuman. Dumating ang 21 at 22 ay wala pa rin. Sabi ng OB ay normal lang daw yun. Maaaring 2 linggo bago o pagkatapos ng due date ko, doon ako manganak, kaya hindi ako nag-alala. Pisperas ng Easter Sunday, gabi yun. Doon ko naramdaman yung pananakit ng balakang ko. Pinakiramdaman ko yung sarili ko kung magsusunod-sunod ang pagsakit. 2:00 yun ng madaling araw nang gisingin ko yung mga magulang ko. Umuwi na kasi ako nun sa amin noong kabuanan ko na para may kasama ako. Paglabas namin ng bahay ay nakatawag agad si Papa ng kapitbahay na may jeep na masasakyan. Kinausap na ni Papa si Kuya Jonel na siyang magiging service nga namin kapag manganganak na ako. Ano ba naman noong nasa papaliko na kami palabas ng kalye namin, may babaeng pilit na pumapara para makisabay daw. Sinigawan siya ni Kuya Jonel na emergency kami kasi nga manganganak na ako. Yung babae humabol at sumabit pa rin dahil sa ospital nga raw siya pupunta. Since nakasabit na siya at papasok na sa jeep, ay pinabayaan na lang namin. Bali yung pwesto namin ay napapagitnaan ako ni Mama at Papa. Tapos yung babae naupo sa katapat ko. Sir Neb, 2nd paglilabor ko na yun. Pero iba yung sakit na naramdaman ko. Para na talaga akong mabibiyak sa 2. Napapapikit na lang ako at humihigpit ang kapit sa kamay ni Mama. Tapos itong babae lumuhod sa harapan ko at akmang hahawakan yung tiyan ko dahil baka makatulong daw siya. Alerto agad si Mama at pinatong yung booklet ng nobena sa tiyan ko. Bitbit niya yon sa bag niya dahil nga sa pabasa. Pagkapatong ni Mama ng booklet sa tiyan ko ay sinabayan niya ng recite ng dasal. Yun bang dasal na nagtatawag at nagbabanggit ng maraming pangalan ng santo. Biglang bumalik sa pagkakaupo sa bangko yung babae at ngumiti sa amin. Humilab ng humilab yung tiyan ko hanggang sa hindi ko na mapigilang sumigaw.
doon na kumilos si Papa. Inabot niya yung tubo na proteksyon ni Kuya Jonel. Sabay kiniskis ng kiniskis sa hawakan ng jeep na bakal. Sir Neb, walang halong biro. Biglang tumili ng napakalakas yung babae. Sabay tumalon pababa. Sabi ni Mama ay hindi nila nakitang nahulog sa jeep yung babae na yon. Basta na lang daw na nawala. Tapos pinaharurot na lalo ni Kuya Jonel yung jeep. Pagkatapos noon ay milagrong nawala yung grabing pananakit ng tiyan ko. Masakit pa rin pero natitiis ko na. Sabi nila Mama ay kutob na nilang aswang yung babaeng sumabay. Dahil bukod sa hindi nila kilala ay napakalansa raw. Ako naman ay hindi ko na naamoy dahil iniinda ko nga yung sakit sa balakang ko. Naisilang naman ng maayos si Jim. Kaya lang ay inabot pa kami ng halos 5 araw sa ospital dahil sa mataas masyado yung sugar niya. Naisip ko nga noon baka epekto rin yun ng pangaaswang sa amin. Pero mabuti na lang at nakaligtas naman kaming mag-ina. Ako po si Lee, Sir Neb. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay talaga naman pong nagpapalungkot sa akin hanggang ngayon. Kasi karanasan po ng ate ko yon na winakasan ng sariling buhay dahil sa hindi na niya nakayanan yung mga nangyari sa buhay niya. May long time boyfriend po siya dati na itago na lang natin sa pangalang Christian. Mahal na mahal niya po yun. Halos sa lalaking yun umiikot ang mundo niya sa loob ng maraming taon. Pero nung umabot na sila sa 8 taon, yung lalaki ay nagsabi kay ate na gusto na niyang magkaanak sila bago ikasal. Para bang naniniguro yung lalaki kasi 8 taon na sila pero hindi pa rin sila nakakabuo. Sinabihan niya ang ate ko na kung hindi pa rin sila magkakaanak ay iiwanan na niya. Doon sobrang na-pressure ang ate ko. Nagbuntis naman po siya pero nalaglag nga kasi sabi ng OB niya maselan daw siyang magbuntis. Pinakasalan pa rin siya ni Christian at sa pangalawang pagkakataon ay nagbuntis siya. Nung panahon naman na yon, natuklasan niya na nagluloko ang asawa niya. Dahil maselan nga magbuntis at stress pa, kaya nakunan na naman siya. Tapos tuluyan na siyang iniwan ng lalaking yon at sumama doon sa pinalit sa kanya. Doon na unti-unting gumuho ang mundo ng ate ko. At naisipan na nga niyang wakasan ang buhay sa pamamagitan ng lubid sa araw mismo ng Biyernes Santo. Nung oras na lahat kami ay wala sa bahay at nagpoprosesyon. 1 taon ang nakalipas mula nang mawala sa amin si ate. Tandang-tanda ko. Mahal na araw yon. Babang luksa niya. Tulad ng dati lagi kaming sumasama sa prosesyon. Pero nung araw na yon, biglang sumama ang pakiramdam ko. Kaya nagpaiwan na lang ako. Nahiga ako at nakatulog. Maya-maya ay nagising ako dahil nakaramdam ako ng panlalamig. Kaya naghagilap ako ng kumot. Hinila ko yung kumot na nasa bandang paanan ko. Hindi ko mahila. Kaya pala ay may nakahawak doon. Ang ate ko. Napabalikwas ako ng bangon sa takot at kinusot-kusot yung mga mata ko. Pagtingin ko naman uli ay wala na siya. Tatakbo sana ako sa labas nang marinig ko yung paghikbi niya. Alam niyo yun? Yung iyak na pinipigil. Unti-unti akong lumingon. Tumingin ako sa nakasaradong pinto ng kwarto niya. Dinig ko na doon talaga nanggagaling yung mahinang pag-iyak. Natakot ako pero dahan-dahan pa rin akong humakbang papalapit sa silid niya. Habang papalapit ako ay papalakas naman ng papalakas ang iyak niya. Hindi na hikbi, kundi iyak na talaga. Nagtayuan ultimo pinakamaliit na balahibo ko sa katawan. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko yung pinto ng kwarto o hindi. Hindi naman nakakandado yun kasi ayaw ni Mama. Gusto niya na maging open ang silid ni ate para sa aming lahat na parang nandoon pa rin si ate. Kasi nung buhay pa ang ate ko, hindi talaga nakakandado yung silid. Lagi lang nakabukas. Hawak ko na yung seradura pero nagdadalawang isip pa rin akong buksan. Naghahalo ang takot at lungkot sa emosyon ko.
May bahagi rin sa akin na gusto kong makita kung siya nga yun. Ilang beses din akong humugot ng malalim na paghinga at nag-antanda bago ko tuluyang binuksan yung pinto. Pagbukas ko ay wala namang multo ron at bigla ring nawala yung naririnig kong pag-iyak. Pero yung kilabot na gumapang sa katawan ko ay nandoon pa rin. Pagdating nila mama, sinabi ko ang nangyari. Iyak nang iyak si mama. Kinabukasan nabalitaan namin na yung asawa niyang nang iwan sa kanya ay namatay na rin pala. Nung mahal na araw din mismo. Aksidente sa motor ang dahilan. Kaya ngayon ay magkasama na sila sa kabilang buhay. At pareho talagang mahal na araw sila namatay. May mga nagsasabi nga na baka pinagmultuhan din ni ate ang asawa niya habang nagmumotor. Kaya na aksidente. Pero hindi na natin matitiyak yon. Kasi nga wala na rin si Christian. Good morning sa ating lahat dito na walang sawang nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ang pangalan ko po ay Kay. 28 na ako ngayon. Ang bilis lang ng panahon. Parang kahapon lang mga uhuging bata pa kami sa probinsya na laging nasa labas para maglaro. Naalala ko yung nangyari sa amin sa bahay ni Lola Amor. Nanay siya ng mama ko. Mag-isa na lang sa buhay. Nung mamaalam si Lolo, nag-ambagan sila mama at yung mga tito at tita ko para pagawa ng mas maayos na tirahan si Lola. Nung magawa yun, halos araw-araw kaming tumatambay doon na magpipinsan. Presko kasi sa bahay ni Lola at saka ang bait pa sa amin ni Lola. Sa bahay nauutusan lang kami lagi, pero sa bahay ni Lola, asikasong asikaso kami. Pero may isang pagkakataon na ayaw namin sa bahay ni Lola. Yun ay mahal na araw. Dating volunteer sa simbahan si Lola. Sila yung nag-aasikaso ng garden ni Father. Madalas ay tinutulungan din nila yung sekretary na mag-inventory ng mga gastos sa simbahan. Maraming koleksyon na santo si Lola. Bigay ng mga kakilala at yung iba siya mismo ang bumili o nagpagawa. Meron siyang mga santo na halos kasing laki ng mga totoong tao. Nagpapatulong siya kila tito tuwing mahal na araw para malabas yun sa sala ng bahay. Takot na takot kaming magpipinsan sa mga santong yun. Sabi kasi nila, lumilingon daw yun kapag gabi na. Yung iba naglalakad. Ang talas pa naman ng imagination ko nung bata. Grabe yung kilabot ko lagi kapag nakikita ko yung itsura ng mga santo. 12 years old ako nang sabihin ni Lola na doon daw kami matutulog sa bahay niya kapag sumapit na ang Semana Santa. Tuturuan niya raw kami na magdasal ng pasyon. Gusto naming tumanggi, kaso hindi pwede. Baka mapagalitan pa kami ni mama. Bale, 3 kaming magpipinsan na nandoon. Ako, si Melanie at Pia. Ako yung pinakabunso. Si Melanie at Pia, 13 na sila pareho. Hindi ko sila tinatawag na ate kasi halos magkakaedad lang kami. Ayaw na ayaw ko talaga sa mga padasal kasi halos buong araw kami na nasa harap ng altar at nagdarasal. Ni hindi kami makapaglaro o kaya makanood man lang ng TV. Bagot na ako. Kulang na lang kainin ako ng lupa tapos ugatan at maging puno. Magkakasama kami sa kwarto ni Lola kapag natutulog. Malaki naman yung kama niya at sobrang liliit pa lang naming 3 noon. Kaya kasyang-kasya kaming 4. Nagising ako isang gabi. Kailangan kong umihi. Kaso syempre takot nga ako. Ginising ko si Pia. Sinamahan niya akong lumabas sa kusina para umihi. Binuksan namin yung ilaw. Bago pa kami makarating sa banyo, narinig ko na yung umiiyak. Tinapik ako ni Pia. Tinuro yung santo sa may sala. Sir Neb, umiiyak yung Mama Mary na santo na halos 5 talampakan ng taas. Hindi gumagalaw yung rebulto, pero kitang-kita namin yung pagbuhos ng luha sa mukha ng Mama Mary at rinig na rinig ang hagulgol na maririnig mo lang sa isang babaeng umiiyak. Sabay kaming tumakbo ni Pia pabalik sa kwarto. Nagyakapan kami.
Hindi nakatulog buong gabi kasi alam kong pareho kaming takot na takot. Kinabukasan, pareho kaming nilagnat ni Pia. Pinauwi rin kami sa wakas ni Lola. Buti na lang kasi alam kong kung doon uli kami matutulog, baka mamatay na ako sa sobrang nerbiyos. Sumunod na taon matapos yon, mas lumala yung karamdaman ni Lola. Yung mga santo sa basement ng bahay niya ay hindi na ulit nailabas sa sala. Hanggang sa nung mag-edad 15 ako ay namatay si Lola. Yung bahay ni Lola nakatayo pa rin naman pero wala nang tumitira. Bale, ginagawa na lang naming venue yung lugar kapag merong reunion. Sabi ni Tito, yung mga santo raw ay dinonate nila sa isang chapel sa kabilang bayan. Pero alam ko, hindi yun totoo. Alam ko siya mismo ang nagdispatcha ng mga santong yun. Kasi umamin din siya sa amin na takot siya sa mga santong yun. At may naranasan din siyang kababalaghan kasama ang mga santo ni Lola. Ako po si Sally. May karanasan po ako nung mahal na araw sa probinsya ng boyfriend ko. Unang beses ko pong sumama sa kanya sa probinsya nila. Takot po yung boyfriend ko sa dugo, kaya hindi kami masyadong lumalapit noon sa mga nagpipinitensya. Nakadistansya lang kami. Ayaw niya nga sanang manood, kaso ako yung nagpupumilit. Sabi ko, para ano pa ako na dumayo kami roon kung magkukulong lang kami sa bahay. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko lagi na manood ng mga nagpipinitensya. Samantalang nung bata pa raw ako, kwento ng nanay ko, takot daw ako sa pinitensya. Yung tipong umiiyak talaga ako kapag nakakakita ako o kahit marinig ko lang yung tunog ng bulyos. Pero nung lumaki na nga ako, ako pa talaga yung nag-aaya sa kanila na manood. Sa kalagitnaan ng panonood namin, bigla akong natigilan. Pinikit dilat ko yung mga mata ko. Kinusot-kusot ko pa. Paano dalawang magkasunod na pinitensya ang nakita kong walang ulo. Wala po ako nung sinasabi nilang third eye. Dahil kahit kailan hindi pa ako nakakita ng multo o kahit na anong kakaibang nilalang. Kaya alam ko na wala ako nun. Maliban kung bumukas ang third eye ko sa hindi ko alam na dahilan. Kaya naman takang-taka ako kung bakit ko nakikita yung kababalaghang yun. Nung una sinubukan ko pang ialis ang tingin ko sa dalawang nagpipinitensya na yun. Bumaling ako sa iba. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na lingunin sila. At yun pa rin ang nakita ko. Kahit paulit-ulit ko nang kinusot ang mga mata ko ay hindi nagbago ang nakikita ko. Wala talaga silang ulo. Dumaan pa mismo sila sa harapan namin. Nanlalaki tuloy yung mga mata ko. Tapos natalsikan pa ako ng dugo nila. Kaya hinila ako ng boyfriend ko palayo. Bigla akong nahimasmasan sa pagkabigla. Naalala ko na may ibig sabihin ang nakita ko. Sabi ng lola ko, kapag daw nakita mong walang ulo ang isang tao, ibig sabihin ay nalalapit na ang kamatayan niya. Pwede naman daw na makontra ang ganun kung babaliktarin niya ang suot. Kaso walang damit yung dalawang nagpipinitensya. Pang ibaba lang na pantalon. Pwede rin naman daw na sampalin. Kaso paano ko masasampal? Lumampas na sa akin. At saka baka magalit sila pag ginawa ko yun. Siguro napansin ng boyfriend ko yung pamumutla ko. Kaya tinanong niya ako kung bakit. Hindi ako makapagsalita. Humawak ako ng mahigpit sa braso niya at tinuro ko yung dalawang nagpipinitensya. Nagtaka siya kasi wala naman daw siyang nakitang kakaiba doon sa dalawa. Kung kakilala ko raw ba o ano. Umiling ako. Halos pabulong ko na lang na nasabi sa kanya na walang ulo yung dalawang yon. Naisip ko, buhay ang nakasalalay sa pangitain na yon. Kaya sinabihan ko yung boyfriend ko na habulin namin. Pero ayaw niya. Maraming tao. Masisiksik lang daw kami. At isa pa, baka magkagulo kapag sinabi ko yung nakita ko. Pilit niya akong inaya na umuwi na kami. Ayaw ko sana kaso wala na akong nagawa. Hinila niya ako papunta roon sa sasakyan namin. Kinabukasan pagkagising ko pa lang
ay chinika na agad sa akin ng kapatid ng boyfriend ko yung tungkol sa nangyari kahapon. Kung naabutan daw ba namin yung nangyari doon sa dalawang nagpipinitensya sa harap ng simbahan. Kinabahan agad ako nang marinig ko yon. Sabi ko hindi. Tapos kinuwento na niya na may nag-away nga raw. Dati na raw magkaaway ang dalawang yon. Tapos doon nga nag-abot habang nagpipinitensya pa naman sila. Nagkainitan. Yung isa ay may dala palang matalas na ice pick. Nasaksak daw yung isa. Kaso naagaw sa kanya at nasaksak din siya. Ang kinalabasan nga ay pareho silang sinugod sa ospital at pareho rin na binawian ng buhay. Nagkatinginan na lang kami ng boyfriend ko. Hindi ko man nakita ang dalawa ay sigurado ako na sila yon. Ang dalawang nagpipinitensya na nakita kong mga walang ulo. Sa lahat po ng makakapakinig nitong karanasan ko, magandang araw po sa inyo at sana ay nasa mabuti kayong lahat. Ako po si Raul. 20 anyos pa lang ako ay nagpipinitensya na ako. Nasa lahi na namin yon magmula sa lolo ko, mga tito at tatay. Lahat ay suki kami ng panatang yan tuwing mahal na araw. Pati mga kaibigan ko kasama ko sa gawing yan. Sa madaling araw kami nag-uumpisa. Nung 26 na ako ay doon ako nakaranas ng kababalaghan matapos naming magpinitensya. Nakagawian na namin na tumalon sa ilog. Doon kami nagbabanlaw. Hinuhugasan ang katawan namin na puno ng dugo mula sa mga hiwa sa likod na nabugbog ng bulyos. Nakaahon na ang mga kasama ko. Pero ako nasisiyahan pa sa pagbababad sa tubig. Kaya nanatili muna ako ron. Maya-maya ay bigla ko na lang naramdaman na parang pinupulikat yung mga mata ko. Hindi ko maigalaw. Luminga ako para humingi ng tulong. Pero wala na pala yung mga kaibigan ko. Mabilis na silang nakalayo. Yung ilog pa naman na yun ay hindi tauhin kahit ganung may okasyon. Sinubukan kong sumigaw. Nagbabaka sakali ako na may makarinig sa akin. Kaso wala. Kaya todo-todo na yung nervyos ko. Hindi lang ako basta pinupulikat, kundi bigla ring nanikip yung dibdib ko. Habang nasa ganoon akong sitwasyon, ay nanlaki yung ulo ko. Nakita ko kasi na nakatayo hindi kalayuan sa akin yung dati kong kaibigan na si Paul. Si Paul po ay kasakasama rin namin sa pagpipinitensya. Ang kaso, nalunod siya matapos din naming magpinitensya at maligo sa mismong ilog din na yon. 1 taon na ang nakakaraan yon. Ang sabi kasi, pinulikat daw yun at nagkataong nasa malalim na bahagi ng ilog. May mga usap-usapan pa nga na hinila siya ng engkantong ilog sa mas malalim na bahagi kaya nalunod. Pero ako naman, wala naman ako sa malalim at wala rin akong naramdaman na humihila sa mga paa ko. Kaya lang hindi talaga ako makagalaw. Kaya grabe yung kaba ko na malulunod na rin ako tulad ng sinapit niya. Lalo pa at nagpakita siya sa akin. Inisip ko na sinusundo na niya ako. Gusto ko man siyang tawagin kaso hindi ko na magawang ibuka ang bibig ko. Kumakawag na lang ako. Alam ko naman na naiintindihan niya yon na humihingi ako ng tulong. Pero paano pa ba niya ako matutulungan kung isa na lang siyang multo? Kahit nga alam kong multo na siya, hindi ako natakot sa kanya. Mas natakot pa ako para sa sarili ko. Sa isipin na doon na ako mamamatay sa pagkalunod tulad ni Paul. Nung nasa ilalim na ako ng tubig, ay hindi na talaga ako umasa na maliligtas pa ako. Hindi na kasi ako makahinga. Blanko na yung utak ko. Hanggang sa unti-unti na ring nablanko, pati yung paningin ko. Nagulat pa nga ako nung magmulat ako sa loob ng ospital. Chinek ko agad yung katawan ko kung may buhay pa ba ako o baka naman morgue na yung kinalalagyan ko. Kinurot-kurot ko yung sarili ko. Kasi sabi nila, pagpatay ka na wala ka ng pakiramdam. Kaso nasaktan pa nga ako sa kurot ko. Nagdugo pa nga dahil napadiin ang pagkurot ko. Nung pumasok ang nanay ko sa kwarto at nakita akong gising na at nakaupo sa gilid ng kama,
ay halos mapaiyak siya sa tuwa. Niyakap niya ako at sabi ay akala raw nila namatay na talaga ako nung iahon ako sa ilog. Tinanong ko kung paano ako nakaligtas. Kwento ni nanay, naguhugas daw siya ng pinggan nang may kumatok sa pinto namin. Pagbukas daw niya ay walang tao. Ang natanaw niya ay parang si Paul na naglalakad palayo. Kilalang kilala niya si Paul kasi lagi sa amin yun dati. Kinabahan siya. Siguro tamang kutob ang nanay ko. Hinanap daw niya ako. Nung may makapagsabi sa kanya na nagpaiwan ako sa ilog, doon na siya kinabahan na baka may ibig sabihin ang pagpapakita sa kanya ni Paul na nalunod din doon. Tinawag daw niya agad ang kuya ko at tumakbo nga sila sa ilog. Tapos nakasalubong nila si tatay, kaya sama-sama na sila sa paghahanap sa akin doon. At ayun nga at sumakto lang sila. Kaya Sir Neb, hanggat nabubuhay pa ako ay hindi lang ako kay Lord nagpapasalamat, kundi kay Paul din na nagligtas sa akin kahit nasa kabilang buhay na siya. At syempre sa pamilya ko na agad akong sinakluluhan. Derek ang tunay kong pangalan, Sir Neb. Pero tawag talaga ng mga kaibigan ko sa akin ay Rick. Ako po naniniwala na tuwing mahal na araw ay mas malaya ang mga demonyo na maglakad dito sa mundo natin. Dati ko nang naririnig sa mga matatanda ang tungkol dyan. Pero naniwala lang ako nang ako na mismo ang nakaranas. Tuwing mahal na araw talaga ay hilig ko na ang magbisita iglesia ng mag-isa. Naging panata ko na rin ang ganoong klaseng kaugalian simula pa noong humiwalay na ako ng bahay kila mama at papa. Pakiramdam ko kasi taimtim ang pagdarasal kapag mag-isa ka lang, kapag wala kang kasama, wala kang ibang iniisip. Kayo lang dalawa ng Diyos at ng simbahan. 2015 nang maranasan ko ito. Mag-isa uli ako na pumupunta sa mga simbahan para magdasal. At para na rin makausap si Father at makapagtanong ng ilang bagay tungkol sa Biblia. Buti nga at pasensyoso yung mga pare sa tanong ko. Nakaluhod ako sa harap ng altar nang makaramdam ako ng sobrang init. Sobrang tindi na akala ko nga nasusunog yung damit ko. Pero hindi naman pala. Napalingon ako sa kaliwa. May lalaking sobrang laki. Itim ang damit. Walang itim yung mga mata niya. Pero alam kong sa akin siya nakatingin. Ang laki ng ngiti niya. Isa pa sa mga napansin ko walang saplot yung paa niya. At ang daliri niya sa kamay sobrang haba na alam kong hindi yung daliri ng isang normal na tao. Nagpatuloy ako sa pagdarasal. Grabe yung pawis ko. May tubig na yung mata ko sa dami ng butil ng pawis sa noo ko. Binilisan ko pa yung pagdarasal. Paglingon ko ulit, naglalakad na yung lalaki papalapit sa akin. Mabagal yung lakad niya. Pero isang saglit pa siguradong mahahawakan na niya ako. Mas lalong uminit yung paligid. Parang mawawalan na ako ng malay. Umiikot na yung paningin ko. Sa isip ko, kailangan ko lang na magdasal ng magdasal. Dahil alam kong alagad ng kasamaan yung lalaki. At ang tanging magiging armas ko sa kanya ay ang pagdarasal. Nanghihina na ako nun. Dumudulas na yung mga kamay ko. At patumba na ako nang marinig ko yung mga sigaw ni Father. Pinapalayas niya yung kung sino mang lalaki na naroon. Dinig sa buong simbahan pati sa labas yung sigaw ni Father. Lumingon sa kanya yung lalaki. Suminghal na parang aso. Tapos naglakad din naman palabas. Kinuha ni Father yung crucifix sa altar at hinabol pa niya yung demonyo hanggang sa tuluyan na itong makaalis ng simbahan. Nakausap ko si Father. Wala naman daw akong kasalanan kung bakit nandoon yung demonyo. Talagang kapag ganoong panahon daw ay lumalabas ang mga masasamang kampon ni Satanas. Pinagdasal ako ni Father at pinabaunan ng rosaryo na pwede ko raw magamit kung sakaling masundan ako ng demonyo sa bahay. Awa ng Diyos ay wala namang kampo ng impyerno na nakarating sa bahay ko. Curious lang ako
Ano kayang nangyari kung hindi dumating si Father at tuluyan akong nalapitan ng demonyo? Baka nasaniban na ako ng demonyong yon. Hindi na rin naman yun naulit. Ngayon kasi may kasintahan na ako na laging kasama ko sa pagbibisita iglesia. Hindi na ako mag-isa. Magandang araw, Sir Neb. Ako nga pala si Kelvin. Magsishare lang ako ng story na ako mismo ang nakaranas. Bali nangyari ito noong bata pa ako. Edad 10 at isang sakristan sa simbahan. Sa parokya namin sa probinsya ay may tradisyon kaming sinusunod tuwing mahal na araw. Yung 7 palabras ng Biyernes Santo. Yan ang pinaka inaabangan ng lahat dahil sa pagluha ng Birheng Maria. Hindi naman talaga siya lumuluha, kundi may maliit na hose lang na sinusuot sa butas sa likod ng ulo ng statwa ng Virgin Mary. Nakakonekta yung hose sa maliit na butas sa mata ni Virgin Mary. Yung hose ay may goma sa kabilang dulo na may laman na tubig. Kapag pinisil ng dahan-dahan ng goma na yon, ay syempre pa aagos yung tubig sa hose at tutulo sa butas ng mga mata ni Virgin Mary at magmumukha siyang umiiyak. Sinasagawa ang pagpapaluha kay Virgin Mary kapag tapos ng banggitin ng 7 palabras. Mga sakristan ang nakatoka sa pagpisil sa goma sa likod ni Virgin Mary at lahat kami ay excited na gawin ang parting yon. Pero syempre isa lang ang gagawa noon at napakaswerte ng mapipili. Ako noon ay halos 4 na taon na naghihintay para mabigyan ng pagkakataon na mapaluha si Virgin Mary. 10 years old na nga ako nang sa wakas ay piliin ako ng aming kura paroko para gawin yon. Sobrang excited ko noon na kahit na hapon pa naman ng Biyernes Santo gaganapin yung pagpapaluha ay hindi talaga ako nakatulog noong gabi bago yon. Ang siste tuloy para akong manok na nagtutukatok sa simbahan noong oras na ng pagpapaluha. Ang malala pa niyan ay hindi ko na malaya na dapat ko nang pisilin yung goma dahil nakatulog na nga ako nang nakatayo. Tinapik ako sa balikat ng kasama kong sakristan at gigil na binulungan. "Hoy, pisilin mo na!" Nagulat ako at sa sobrang pagkataranta ay bigla kong ang pinisil yung goma imbis na dahan-dahan. Ang nangyari tuloy ay hindi umagos sa pisngi ni Virgin Mary yung tubig at sa halip ay sumirit talaga yon sa mga mata niya na parang tubig na nagmumula sa water gun. Nagulat din yung mga nagsisimba at nagkatawanan. Natawa rin si Father at ibang lektor, pero ako ay hindi. Napahiya ako pero ngumiti na lang ako. Nilapitan ako ni Father at ang sabi ay ulitin ko na lang daw. Kaya inulit ko nga. Sa pagkakataong yun ay naitama ko naman ang gagawin ko. Nagpalakpakan yung mga tao dahil hudyat yon na tapos na ang 7 palabras. Iyak ako ng iyak sa opisina ni Father. Hiyang-hiya ako at kahit na sabihin niyang hindi siya nagagalit ay nahihiya pa rin ako. Hindi ko magawang humarap sa mga tao. Sabi ni Mama ay nag-iba raw ang kilos ko pagkatapos ng pangyayaring yon. Tahimik lang daw ako at kapag sinusubukan nilang kausapin ay pinanlilisikan ko sila ng mga mata. Noon daw naurat na si Mama dahil sa pananahimik ko at masamang tingin sa kanila ay sinampal na niya ako. Doon na raw tumulo ng tumulo ang mga luha ko at naggitgita ng mga ngipin ko. Sa sobrang paggigit-gita ng mga ngipin ko ay nagdugo na yung bibig ko at nadurog yung bagang ko. Pinatitigil daw nila ako pero tumirik yung mga mata ko at para daw akong naglockjaw. Dadalhin na dapat ako sa ospital dahil akala nila ay inaatake ako ng epilepsy. Pero noong pinahawakan daw sa akin yung rosaryo noong isang nagnunovena sa labas ng bahay namin ay nagsisigaw ako at nagpumiglas. Doon nila naisip na baka raw may sanib ako kaya dinala ko sa simbahan. Wala akong maalala sa mga sinasabi nila Mama pero ilang araw daw kaming pabalik-balik sa simbahan dahil pabalik-balik din yung pagsanib sa akin ng masamang espiritu. Hindi naman daw ako gumapang sa pader o kisame.
Hindi rin ako naglabas ng maitim na suka. Pero garalgal yung boses ko at nagkanda balubaluktot yung mga daliri ko sa paa at kamay. Nung tuluyan ng mapalayas ang sumanib sa akin, ay butot balat ako sa kapayatan. Sabi nila Father, baka raw humina ang pananampalataya ko dahil sa pagkapahiya na naranasan ko sa simbahan. Ang mga negatibong emosyon daw kasi ay imbitasyon para sa kampon ng kasamaan na lumukob sa ating katawang lupa. Magpahanggang ngayon, Sir Neb, ay pinakatandaan ko yon. At iwas na iwas talaga akong makadama ng masama dahil baka may matawag na naman akong espiritu. Hello mga kapasta. First time ko ito na magpasa ng story sa channel nyo. Silent listener lang ako dati, pero sayang naman kasi itong kwento ko kung itatago ko lang at hindi ipaparinig sa inyong lahat. Tingin ko pa naman ay magugustuhan nyo ang ganitong klaseng kwento. Bata pa ako nang mangyari ito. Unang taon ko pa lang noon sa high school. Wala pang K-12 noon. Yung lugar namin malapit sa bundok. Uso yung landslide, lalo na kapag tag-ulan. Buti na lang at yung bahay namin, safe naman ang kinatitirikan. Madalas naming makita tuwing Semana Santa na may mga taong pumupunta doon sa bundok. Ang weird ng mga itsura nila. May matatanda na sobrang haba ng mga buhok. Mga lalaking sobrang daming kwintas na suot sa liig at kamay. Meron pa sa paa. Yung iba nakasuot ng mahabang roba, parang pampari. Tapos may tungkod. Sabi ng mga tao sa amin, ganoon daw talaga ang mga manggagamot, lalo na kapag Semana Santa. Sa bundok sila nagdarasal at doon kumukuha ng kapangyarihan para sa panggagamot nila. Gumana agad yung utak ko. Sinabi ko doon sa dalawa kong matalik na kaibigan yung plano ko. Sabi ko, pupunta rin kami sa bundok. Hahanapin yung mga albularyo at titignan kung paano nila nakukuha yung mga powers nila. Tapos gagayahin namin para kami naman yung magkaroon ng kakayahang gumamot ng mga sakit. 13 years old pa lang ako noon, pero grabe na yung imagination ko. Pumayag naman yung dalawa kong kaibigan. Mga 2:00 kami ng hapon nagsimulang umakyat. Dati na rin kaming umaakyat doon sa bundok, kaya kabisado namin kahit papano yung gubat. Pansin ko nung hapon na yon na ang tahimik ng gubat. Para bang wala man lang insekto o hayop kaming nakikita. Dati naman pagpasok pa lang sa gubat, may mga tutubi na, tapos mga ibon sa puno. Pero nung hapon na yon, patay ang tunog ng gubat. Mga dahon lang ang maririnig mo. Mga 1 oras din kaming naglibot, pero parang kami lang talaga yung nilalang doon sa gubat. Imposible yon, kasi ang dami naming nakita na umakyat. Pasuko na sana kami nung makarinig kami ng mga nagkakantahan. Dahan-dahan kaming lumapit doon sa lugar kung saan nanggagaling yung mga boses. Ang dami nila. Hinawi ko yung malalaking dahon at ang tumambad sa amin ay mga taong nakapalibot sa isang kambing. Nasa mas mataas na bahagi kami ng lupa, kaya kitang-kita namin lahat. Puti yung mga suot nilang roba, itim ang belt. Tapos lahat sila may suot na halaman na may tinik sa ulo. Palakas ng palakas yung boses nila habang kumakanta. Ibang lengguwahe ang gamit. Habang tumatagal ay patindi ng patindi yung kaba ko. Natauhan lang siguro ako nung makita ko na may isang matandang lalaking nakagapos ang dinala sa harap ng kambing. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng lalaki yung matanda. At kumalat yung dugo. Dinilaan ng kambing yung dugo. Tumakbo kaming 3. Karipas na noon lang namin ginawa sa buong buhay namin. Hindi ko nga alam kung papanong hindi man lang kami natapilok o kaya napagod. Basta sunod kong alaala, nasa chapel na kami. Yun kasi ang unang bagay na matatagpuan mo kapag bumaba ka galing sa bundok. Sinabi namin sa mga magulang namin yung nakita namin, pero pinagalitan lang kami.
Dapat daw ay hindi kami pumupunta sa bundok, lalo na kapag Semana Santa. Pakiramdam ko noon, alam nung mga residente sa amin na may nangyayaring ganun sa bundok. Pero takot silang magsumbong sa hindi ko malamang dahilan. May isang nakapagsabi sa akin noon na kaya raw Semana Santa ginagawa ang ganoong klaseng ritual ay dahil alam nilang patay si Jesus sa ganoong araw at mas madaling magtawag ng demonyo, lalo na kapag wala ang Diyos. Lumipat kami ng tirahan, pero yung isa kong kaibigan doon pa rin nakatira. Sabi niya nangyayari pa rin daw magpasa hanggang ngayon ang ganoong klaseng mga ritual, pero ayaw niya raw makialam dahil baka madamay daw sila sa mga ginagawang ritual noong kulto. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako po si Irene. Ang ibabahagi ko ay mismong karanasan ng kapatid kong lalaki na si Utoy. Mas patanda po ako sa kanya ng 2 taon. 5 po kaming magkakapatid. At sa akin po siya madalas magsabi ng problema. Kasi kami ang magkasunuran. At kami rin ang laging naiiwan sa bahay. Dahil yung 2 naming kapatid ay parehong nagtatrabaho. At ang isa naman ay pumapasok sa eskwela. Ako noon kasalukuyan pa lang na naghahanap ng mapapasukan. At siya naman ay tambay pa rin. Tahimik lang siyang tao, pero napasama siya sa barkadang may hindi magandang impluensya. Dahil sa mga trouble na inakyat niya sa bahay, kaya nabugbog siya ng tatay namin. Inawat lang namin ni nanay. Sabi niya gusto na raw niyang magbago. At inumpisa niya yon sa pamamagitan ng pagpepenitensya. Mula noon may sinabi siya sa akin na may sumusunod daw sa kanya palagi. At palagi ring may bumubulong sa tenga niya. Tapos mabigat ang pakiramdam. Pinaalam ko yon kay nanay. Kaya dinala siya sa albularyo. Sabi ni tatay, baka naman daw tumitira ng bawal na gamot ang kapatid ko. Kaya ganoon. Pero mismo ang albularyo ang nagsabi na may masamang espiritu ang nakapasan kay Utoy. Nagpabalik-balik kami sa albularyo para lang gumaling siya. Ako ang lagi niyang kasama kasi sila nanay at tatay abala rin sa mga trabaho nila. Binilinan ako ng albularyo na lagi kong babantayan ng kapatid ko. Ayoko sana siyang pagpinitensyahin pero hindi ko siya mapigilan nung sumunod na taon. Kaya ang ginawa ko ay sinundan ko na lang ng sinundan. Hindi ako sumama sa mga kaibigan na magbisita iglesia para lang masamahan ko siya. Maayos naman niyang nairaos ang pagpipinitensya nung umaga. Pero nung gabi na, nagising na lang ako dahil sa tunog ng hampas sa likod gamit ang bulyos o burilyos. Napabalikwas ako ng bangon dahil naisip ko agad si Utoy. Wala pa naman kaming kasama nun dahil may kanya-kanyang lakad ang mga kasama namin sa bahay. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Hinahampas niya ng burilyos ang likod niya. Inawat ko siya kasi parang wala na siya sa sarili. Pilit kong inagaw sa kanya yung burilyos. Nakuha ko naman sa kanya. Nanginginig ako sa takot habang tinitignan ko yung pinsalang ginawa na naman niya sa likod niya. Ginamot ko yon, tapos ay sinabihan ko siya na magpahinga na at wag na ulit hahawak ng burilyos dahil tapos na yung pagpipinitensya niya. Nahiga naman siya at maya-maya nga ay nakatulog. Gusto ko sana siyang bantayan magdamag pero hindi ko napaglabanan yung antok. Nakatulog na rin ako doon mismo sa kwarto niya. Sa bandang paanan ako nakapwesto dahil nga binabantayan ko siya. Nung bigla na naman akong magising sa tunog ng burilyos. Ayan na naman, nagpipinitensya na naman siya sa 10 oras ng gabi. At sa pagkakataon na yun ay nakatayo na pala siya at palabas na ng bahay. Hinabol ko siya. Humarang ako sa dinaraanan niya. Pero parang hindi niya ako nakikita. Tuloy pa rin siya kahit nabangga na niya ako. Napaupo pa ako sa gilid ng kalsada nang mabangga niya. Nagsisigaw na ako. Humingi ako ng tulong. Ang kaso wala ring nakarinig sa akin
dahil magkakalayo pa noon ang mga bahay sa lugar namin. Hindi ko nilubayan ang kapatid ko. Pilit ko pa rin siyang pinahihinto. Dumampot na nga ako ng kahoy. Ang bala ko ay hatawin na lang siya para mawalan siya ng malay at matigil sa ginagawa niya. Pero nag-alangan din ako sa takot na mapasama pa ang pagpalo ko sa kanya kung gagawin ko. Nung bigla siyang mabuwal sa kalsada, nawalan siya ng malay na duguan na naman ang likod niya. May nakakita sa amin nun, yung kapitbahay naming magbubukid na si Mang Erning. Siya ang tumulong sa akin na maiuwi ang kapatid ko. Siya rin ang tumawag sa albularyo. Sabi ng albularyo, mabuti raw at hindi ko pinabayaan ang kapatid ko dahil balak talaga ng masamang espiritu na patayin. Dahil sa nangyari ay nilakasan ng albularyo ang orasyon na ginawa niya kay Utoy. Maski yung Borelios niya kinuha ng albularyo. Inorasyonan din. Hindi talaga niya tinigilan ang paggagamot sa kapatid ko hanggang sa tuluyang bumuti. Nung gumaling si Utoy ay hindi niya matandaan ang mga nangyari sa kanya. Yung patuloy niyang pagpipinitensya, hindi raw talaga niya alam. Pero mabuti na lang nga at mahusay yung albularyong humawak sa kanya. Hello po Sir Nebkero at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako po si Terence, taga Novaliches. Kung inakala niyo po na ang demonyo ay hindi nakakapasok o takot sa tahanan ng Diyos, ay nagkakamali kayo. Pwede po yan nilang gawin sa paraan na gusto nila, sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang ordinaryong tao. Naranasan ko po na makakausap ng demonyo sa mismong loob ng simbahan. Biyernes Santo yon. Nung mga panahon kasi na yon ay sobra akong problemado sa pamilya namin. Magkakasabay pang na-confine sa ospital ang dalawang babae na parehong mahalaga sa buhay ko. Ang nanay ko at ang asawa ko. Tapos yung anak namin na special child ay inihahabilin ko lang muna sa tiyahin ko habang nagsasalitan ako sa trabaho at sa pagbabantay sa ospital. Ang tanging nakakapalitan ko lang doon ay ang hipag ko. Sobrang hirap na nga ng sitwasyon ko ay sumabay pa ang tanggalan sa kumpanyang pinapasukan ko. At akalain mong isa pa ako sa mga natanggal. Grabing kamalasan talaga Sir Neb. Mahal na araw nun. Hindi talaga ako palasimba at hindi rin paladasal. Pero sa pagkakataong yun, inisip ko na wala na akong mapagpipilian kundi ang pumasok sa simbahan at humingi ng tulong sa Diyos. Sabi ko sa sarili ko, magbabaka sakali lang ako. Hindi ko na alintana kung marami mang tao. Basta bigla na lang akong napaluhod. Tapos nakaluhod kong tinungo yung altar habang nagdarasal. Bago ako makarating sa altar, may natapatan akong upuan na may nakaupong lalaki. Hindi ko pa siya tinitignan nang marinig ko siyang magsalita. Ang sabi niya sa malalim na boses, bakit pa raw ako magdarasal sa isang huwad na santo kung kaya ko naman solusyonan ang problema ko sa ibang paraan? Bakit hindi ko na lang daw tanggapin ang inaalok sa akin ng kumpare ko na magbenta ng pinagbabawal? Mabilis ang kita raw na agarang makapagbibigay ng perang kailangan ko. Dahil sa sinabi niya kaya napatingin ako sa mukha niya. Mabilis niyang binaba ang sombrerong suot para matakpan ang mga mata niya. Pero yung bibig niya, kitang kita ko pa. Kaya kita ko na nakangisi siya. Nagtaka ako kung bakit niya alam ang mga nangyayari sa akin. Kaya tatanungin ko sana. Pero mabilis siyang nakatayo. Tumayo rin ako at sinundan ko siya. Kasi iba yung pakiramdam ko. Humalo siya sa karamihan ng mga tao sa labas ng simbahan at nagtanggal ng sombrero. Tapos nilingon niya ako. Kada lingon niya sa akin ay nakangisi siya. At ako naman ay nakakunutang noo na habol pa rin ang habol. Hindi ko alam kung bakit kinikilabutan ako sa itsura niya, na kung titignan ay wala namang kakaiba, kundi ramdam ko lang na may kakaiba nga sa kanya. Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan. Sa isang kisap mata
ay bigla siyang naging maitim na usok. Napakaitim na unti-unting lumabo hanggang sa tuluyang maglaho sa paningin ko. Dahil sa kababalaghang yun, hindi ko alam kung ilang minuto o gaano katagal akong natulala sa kinatatayuan ko. Naitulak-tulak na nga ako ng mga tao kasi siksikan sa banda roon. Pero hindi ko alintana kasi nga hindi pa ako makamove on sa nakita ko. Alam ko na hindi yun pangkaraniwan. Maya-maya ay nagpasya akong bumalik sa simbahan. Malakas yung kutob ko na ang estrangherong lalaking yun ay isang demonyo na sinusubukan na guluhin ang pagdarasal ko. Inumpisahan ko ulit na maglakad ng paluhod habang nagdarasal ng taimtim. Pinikit ko pa yung mga mata ko. Nagulat ako nang muli ay marinig ko ang boses ng lalaki na narinig ko kanina. Kaya napadilat agad ako. Luminga sa paligid pero hindi ko na siya nakita. Basta narinig ko lang ulit yung nakakatakot na boses na yon na nag-uudyok ng hindi maganda sa akin. Pinilit ko na lang na huwag nang pansinin at nagpatuloy na lang ako sa pagdarasal hanggang sa makarating ako sa altar. Mga ilang araw naman ay sinagot din ng Diyos ang panalangin ko na makalabas ng ospital ang nanay at asawa ko. Magkasunuran lang sila na nakalabas. Nauna yung asawa ko. Yung trabaho naman ay mga 2 buwan pa bago ako nagkaroon ulit. Nung ikwento ko sa asawa ko yung nangyari, ay naniwala rin siya na posibleng demonyo talaga ang lalaki sa simbahan. Buti na lang at hindi ko sinundan ang inuudyok niya sa akin. Pakitago na lang ako sa pangalang Lester. Ang kwentong ibabahagi ko ay kwento lang din naman ng isa sa mga tiyuhin kong adventurero na si Chong Baning. Frustrated sundalo kasi yun si Chong Baning. Ang kaso ay hindi siya matanggap dahil hindi siya nabiyayaan ng tangkad. 5'1" lang ang tiyo ko at noong kabataan niya ay hindi tinatanggap sa Philippine Army ang 5'1" sa mga lalaki. Dapat daw ay at least 5'4". Nito namang binaba na sa 5 ang height requirement ay maedad na ang tiyo ko kaya hindi na rin siya popwede. Dahil nga hindi makapasok sa army ay nakontento na lang siya na mamundok at mag-aral ng mga self-defense at pamumuhay sa kabundukan na may limited resources. Mas madalas kaysa hindi ay nasa kung saan saang bahagi ng mundo si Tio Baning. May kaya ang pamilya nila at may sariling negosyo ang tiyo na pinamamahalaan ng asawa niya. Kaya nagagawa niya yung mga gusto niya. Nakakatulong naman sa negosyo ang paglalakbay niya. Kaya hinahayaan na lang ng auntie. Sa kakalakbay ng tiyo kung saan-saan ay may mga karanasan siyang nakakatakot. Isa na roon ang tungkol sa isang kulto na nagpapanggap na indigenous tribe. Hindi ko na lang ibubulgar kung saang lugar kasi baka may mga magalit pa sa comment section. Sigurado naman kasing may mga pilosopo at hindi maniniwala. Basta malayong probinsya ito sa Pilipinas. Napadpad doon ang tiyo dahil noon ay paparating na yung mahal na araw. At syempre pa ay maraming nagbabakasyon. Balak ni tiyo na mag-relax muna. Nasa tabing dagat siya noon sa main island nang makilala ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Boy. Si Boy ang nagkwento kay tiyo na bahagi siya ng isang tribo na may natatanging kaugalian tuwing mahal na araw. May sarili din daw kasing selebrasyon ng mahal na araw ang tribo nila Boy. At hindi ito basta-basta kaugnay sa mga nakaugalian ng mga Katoliko. Bilang adventurero nga ang tiyo ay naengganyo siya na alamin ang kaugalian nila. Makailang beses ay tumanggi si Boy pero napilit din ng Tiyo Baning. Dahil sabi niya ay ayaw mo palang sabihin ang tradisyon nyo, bakit mo pa inopen sa akin? At napilitan na nga si Boy na isama ang tiyo sa lugar nila na 2 oras daw na sakay ng bangka ang layo mula sa main island kung saan sila nagkakilala. Pagdating daw ng mga tiyo sa isla nila Boy ay halata niyang hindi siya welcome.
Sabi na lang daw ni Boy ay aalis din ang tiyo kinabukasan. Tapos ay narinig daw ng tiyo na may nagsabi na ipagpaliban muna ang paghahanda hanggat hindi siya umaalis sa isla. Sa dialekto yon ng probinsya nila Boy, pero nauunawaan naman ni tiyo. Kinutuban daw siya ng hindi maganda, kaya hindi siya natulog sa buong magdamag. Pagputok ng araw ay nagpahatid din siya agad sa main island. Pero hindi raw mawala-wala sa isip ng tiyo kung anong klaseng tradisyon ang meron sina Boy at kung bakit ayaw ipaalam ng mga yun sa kanya ang tungkol doon. Dahil sa kuryosidad ay bumalik ang tiyo sa isla nila Boy kinagabihan. Umikot daw siya sa kabilang side ng isla at pinasok ang kagubatan doon para mapuntahan ang pinaka lugar nila Boy. Yung flashlight daw ng tiyo ay sinadya niyang malabo at sa lupa nakatutok para sakali mang may mga tao ay hindi agad siya mapansin. May nadaanan daw ang tiyo na parang maliit na sementeryo sa gubat. May ilang krus na nakatulos at mga lupa na parang bagong tabon lang dahil nangangamoy pa raw ang lupa at nangangamoy rin ang bulok. Gusto na raw umatras noon ni tiyo dahil natatakot siya sa pwedeng matuklasan niya. Pero dahil naroon na ay tumuloy-tuloy na siya kahit kabado. Hindi kalayuan sa sementeryo ay narinig niyang may mga nag-uusap kaya nagdahan-dahan siya at pinatay ang flashlight. Sinundan niya yung ingay na naririnig at nakakita siya ng mga sulo at ilang ilaw na dekuryente. Medyo humina sa pandinig niya ang usapan dahil natabunan yon ng tunog ng makina. Generator daw na siya palang pinanggagalingan ng kuryente sa isla. Noong lumapit ang tiyo ay nakita niyang may putol-putol na katawan ng tao na nakalagay sa mga batya. May mga sigana raw sa paligid at may mga rekado sa mahahabang mesa, kaya alam na niya kung ano ang gagawin sa mga yon. Nanindig ang mga balahibo niya at nawalan siya ng lakas na makakilos. Dahil doon ay napagmasdan niyang mabuti yung mga putol na katawan. Parang luma na raw ang mga yun. Itsurang agnas na at nangangamoy bulok pa nga. Pinilit ng tiyo na makaalis na sa isla ng mga sandaling yon at hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakakarating sa Pampang kung saan naroon ang bangka na sinakyan niya. Pagbalik niya sa main island ay halos hindi siya makatulog ng ilang araw dahil sa kakaisip sa nakita niya. Na-ospital daw ang tiyo at nang medyo umokay ang lagay ay naisip niyang baka nag-hallucinate lang siya sa mga nakita niya. Balak na raw niyang umuwi roon sa kanila sa Laguna. Pero may nakausap siyang matandang lokal doon sa main island na pinagkatiwalaan ng tiyo na sabihin yung inaakala niyang hallucinations. Sabi ng matanda sa tiyo na totoo lahat ng nakita niya. Kulto raw talaga yun sina Boy at ang kinakain nila ay yung bangkay ng mga namatay nilang kaanak. May kung anong paniniwala raw kasi ang mga yon na makakabuti sa kanila ang kainin ng bangkay ng mga namatay na kaanak kapag mahal na araw dahil ang magagandang katangian noong mga namatay ay makukuha nila. Noong mga sandaling kinukwento raw noong lokal ang mga yon kay tiyo ay nanlalaki ang ulo niya at hindi siya makapaniwala. Sabi pa raw noong matanda, noon daw ay mahigit 100 ang miyembro ng kulto. Pero katagalan ay namamatay ang mga ito sa hindi maipaliwanag na sakit. Kaya halos 30 na lang ang natitira. Maayos naman daw kasalamuha ang mga yon at hindi nandadamay o nang hihikayat ng ibang tao na umanib sa kanila. Noon daw kasi ay pinagbabaril din ng mga ito ng mga pulis dahil sa ginagawa ngang pagkain ng patay. Kaya nagtago na lang sa isla. Pribadong pag-aari daw ng isa sa mga miyembro ng kulto yung isla. Kaya hindi mapakialaman ng gobyerno. Lalo pa at wala naman silang pineperwisyo kundi mga sarili lang nila. Pinabayaan na lang ito dahil sabi raw ng mayor ay magkakandamatay din sa sakit ang mga yon. At parang totoo nga raw dahil kumonti na ang kulto dahil nga sa kakaibang karamdaman na tumatama sa kanila. Pero yun nga raw,
At ang pamalita nila Boy ay tribo ang mga ito. Sa palagay raw ni Tio ay brainwashed lang sila Boy noong pinuno nila. Kaya akala nila ay tribo sila. Nakabalik naman ng maayos sa Laguna si Tio at may katagalan din bago siya nagpagala-gala na naman. Dahil siguro na-trauma siya sa nakita niya. Hindi nawawala sa isipan ni Tio ang sikreto ng kulto nila Boy, lalo na tuwing sasapit ang mahal na araw. Naaalala raw niya ang mga nakita niya at iniisip kung naguhukay na naman kaya ng bangkay si Boy para kainin. Sabi nga raw ng mga auntie noon ay dapat sinumbong ni Tio sa mga pulis si Boy. Kung ayaw daw makialam ng mga LGU nila ay baka maaaring ipagbigay alam sa mga mas nakakataas pa. Pero ayaw na ring makialam ni Tio, lalo pa at hindi raw siya ginalaw nila Boy. Sa pagkakaalala ko ay mga late 90s daw nangyari ang pagkakatuklas ni Tio sa kulto nila Boy. Tapos noong 2010 yata o 2011, basta mga ganyang taon, nagbalik doon sa main island ang Tio para pumasyal. Nakibalita siya sa mga taga roon tungkol doon sa mga naninirahan sa isla. Ang sabi ng mga nakausap niya ay matagal nang walang naninirahan doon dahil nangamatay na. Ang kahuli-hulihang nakatira doon ay isang babae at 2 anak niya na lalaki. Nakalaunan ay nakita na lang din na papaalis ng isla na may bit-bit ng mga gamit. May hinala raw ang mga lokal sa main island na hindi na rin magtatagal ang buhay noong mag-ina dahil nanginginig na yung kamay ng mga ito at nahihirapang maglakad nung huli nilang makita. Senyalis daw yun na nagkasakit na ang mga ito. Sa paniniwala ng Tio, kaya naubos ang kulto nila Boy ay dahil nga sa pagkain ng mga ito ng bangkay ng tao. Kagaya ng sinabi noon ng dating mayor, kahit naman anong klaseng pagkain kapag kinain mo ng nabubulok na ay talagang makakasama sa kalusugan mo. Maano pa nga naman yung karne ng patay na tao na hinukay pa nga. Buti na lang din at naubos na sila. Ang tanong na lang na naiwan ay kung anong klaseng saltik ang kumapit sa utak ng mga yun para kumain ng bangkay tuwing sasapit ang mahal na araw. Kamusta po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta Channel. Rani ang pangalan ko. Tuwing mahal na araw ay umakyat kami sa bundok, kaming magkakaibigan. Sinisimulan namin sa Lunes Santo, tapos ang baba na namin noon ay Easter Sunday na. Ilang taon na namin yun na ginagawa ng mangyari sa kasama namin, ang kababalaghan sa bundok na inakyat namin. Sikat ang bundok na yon, pero hindi ko kasi alam kung pwedeng banggitin. Para hindi maging komplikado hindi ko na lang sasabihin. Pangalawang beses na pagsama na ni Tres sa grupo namin sa pag-akyat ng bundok. Pinsan siya ng kuya namin sa grupo na si Kuya Mon. Si Tres, siya yung tipo ng tao na mahilig mag-explore. Yung gusto niya mapuntahan lahat, bawat sulok, malaman lahat ng bagay na kaya niyang alamin. Basta hindi mo siya mapapaupo sa isang tabi lang. Nung unang sama niya sa amin ay maraming nainis sa kanya. Kasi lagi siyang humihiwalay sa grupo, kung saan-saan sumusuot, pero nakakabalik naman siya sa oras at lugar na pinag-usapan. Kaya nung pangalawang beses niyang pagsama alam na namin yung galawan niya. Inasahan na namin yung kalikutan niya sa bundok. Kahit ganoon ay panay pa rin ang saway sa kanya ni Kuya Mon. Kasi sabi yung bundok na yun na inakyat namin marami raw kababalaghan, mga engkanto. Kaya binigyan niya ng babala si Tres na mag-ingat. Eto namang si Tres, oo lang ng oo. Pero ayun at nawala na naman siya sa paningin namin. Yung ibang kasama namin hindi maiwasang mag-alala. Ako naman katuwiran ko, matanda na siya. Alam na niya ang ginagawa niya. Basta hindi kami nagkulang ng paalala sa kanya. Kung ako nga ang masusunod ayokong kasama si Tres. Kasi ayoko nang kasamang pasaway. Yung tipong pabida lagi sa grupo. Sa kanya lagi ang atensyon dahil nga lagi siyang humihiwalay.
Pababa na kami nun. Pero hindi pa nakakabalik si Tres sa meeting place namin. Lampas na siya sa call time. Naghintay pa kami ng konti. Yung konting oras ng paghihintay namin ay nadagdagan pa ng nadagdagan. Pero ni anino ni Tres ay hindi pa nagpakita. Nagpasya si Kuya Mon na hanapin na namin si Tres. Nagtoka siya ng mga rutang paghahanapan namin at nagbigay din siya ng oras ng pagbalik namin sa pwesto. Natapos ang oras ng paghahanap namin ay walang Tres kaming nakita. Sabi ng isa naming kaibigan, baka raw nauna nang umuwi ang loko. Baka ginood time kami na nawawala siya. Aba kung ganoon nga ang ginawa niya siguradong magagalit kaming lahat sa kanya. Yung cellphone niya unattended din kahit nasa baba na kami. Humingi kami ng tulong sa tour guide para hanapin siya. Nakita ko nga yung pag-aalalang rumihistro sa mukha ni Manong tour guide nung malaman na nawawala yung kasama namin. Dapat daw kasi ay hindi humiwalay sa amin dahil nagbigay naman daw siya ng babala na maengkanto ang bundok na yon. Inabot na talaga kami ng gabi. Hanggang kinabukasan ay naghanap pa rin kami pero wala talaga. Ako ang pinakamalapit sa bahay nila Tres, kaya ako yung umaalam kung nakauwi na ba siya o ano. Kinabahan ako nang sabihin ng nanay niya na hindi pa siya nakakauwi. Ibig sabihin ay nawawala talaga si Tres. Sa pagkawala niya ay hindi maiwasan na kami pa ang masisi. Pinabayaan daw namin kahit ginawa naman namin ang lahat para mahanap siya. Nagsama na ng albularyo sa bundok, makita lang siya. Naniniwala rin kasi ang nanay at tatay niya sa mga engkanto. Baka raw nakuha ang anak nila. Kaya pinuntahan din nila ang bundok kasama yung albularyo. Pero nabigo rin silang matagpuan si Tres. Palaisipan sa aming lahat kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Naawa ako sa nanay at tatay niya nun. Nakakalungkot isipin na 2 taon nang lumipas bago ulit kami nakabalita kay Tres. At malungkot ang balitang natanggap namin. Mismong Biyernes Santo, natagpuan na nga siya sa wakas. Kaso wala sa sarili. Nagpapalakad-lakad daw doon sa paanan ng bundok. Sobrang malupa yung katawan, pati yung buhok. Parang bagong bangon daw sa hukay. Dinala nila sa albularyo at kinumpirma ng albularyo na nakuha talaga ng engkanto si Tres. Isang malaking palaisipan kung paano nagawang makatakas ni Tres mula sa mga engkanto. Kasi ang mga napabalitang nawala sa bundok dati ay hindi na raw talaga nakabalik. Ayon mismo sa albularyo. Nagawa naman niyang pagalingin si Tres. Pero naging tahimik na. Hindi gaya ng dati na sobrang aktibo ng katawan at bibig. Kwento ni Kuya Mon sa amin, sabi raw ng tita niya na nanay ni Tres ay naging matatakutin din daw. At ayaw na ayaw niya na may nagbabanggit ng tungkol sa engkanto sa harapan niya. Sir Neb, ako nga pala si Nelmar. Share ko lang sana itong kwentong pinagmula ng pangalan ng tatay ko na si Tatay Cristobal o mas kilala sa palayaw niyang Chris. Ang sabi ni Lolo Papoy na ama ni tatay ay pinangalan niya kay San Cristobal si tatay dahil naniniwala sila na si San Cristobal ang nagligtas noon kay Lolo. Pangunguha ng kawayan sa gubat ang kinabubuhay noon nila Lolo. Mahal na araw yon. At si Lolo ay naglilinis ng kawayanan. Si Lolo kasi ay hindi lamang basta kuha ng mga kawayan sa gubat. Inaalagaan din niya ang mga kawayan para yumabong at lumusog ang mga yon. May nangontrata kay Lolo ng mga kawayan na gagamitin daw sa paggawa ng bulyos. Ang bulyos ay yung ginagamit ng mga namamanata tuwing mahal na araw. Yung bunton ng mga gadaliring mga patpat na hinahagupit sa kanilang likod. Aktong nangunguha na ang lolo ng mga kawayan nang may grupo ng mga hindi kilalang mga ngahoy ang nagsaway sa kanya. Sabi ng mga ito ay nabili na ang kawayan na kanyang pinuputol, kaya siya ay pinapaalis. Nagulat si Lolo dahil sa alam nga daw niya ay wala namang nagmamay-ari ng mga kawayan sa gubat, at kung meron man ay di siya yon
dahil siya nga yung nangangalaga. Kaso nga ay dahil marami ang mga lalaking yun at talagang pinakikita sa kanya yung mga dalang itak, ay natakot si Lolo. Hindi na lang siya kumibo at naghanap ng ibang kawayanan. May umaagos na ilog sa gilid ng kawayanan na yon. Kapag maraming naputol si Lolo, ay pinapaanod na lang niya pababa ang mga kawayan para hindi siya gaanong mapagod. Noong papaalis na siya ay bigla raw may matandang lalaki na may mahabang tungkod ang sumulpot. Nasabi niyang matandang lalaki dahil puti na yung lahat ng buhok, maging yung balbas na kulot. Pero napakatangkad pa rin daw. Lagpas 6 na talampakan at matikas pa rin. Medyo may pagkamaskulado pa nga raw. Sabi raw ng matandang lalaki ay magsibaba na sila dahil tataas ang tubig sa ilog at baka sila ay maanod pa. Sinabihan pa raw siya ng matandang lalaki na bumalik na lang kinabukasan para kunin yung mga kawayan. Parang hindi raw nagustuhan noong grupo ng mga lalaki ang sinabi ng matanda dahil pinapakahulugan nito na si Lolo ang makakakuha ng kawayan. Inambaan daw ng mga lalaki yung matanda at binantaan na kapag nakialam ay malalagot sa amo ng mga ito. Ang ginawa raw ni Lolo ay hinawakan na lang sa braso yung matanda at niyaya ng umalis. Sumama naman daw yung matanda. Pero mga ilang sandali pa lang daw ang nakakaraan ay kumulog at kumidlat, nakasabay ng napakalakas na buhos ng ulan. Mabilis na tumaas yung tubig sa ilog at kahit na nasa gilid na noon sila Lolo ay lumagpas sa tuhod niya yung tubig. Inalalayan daw niya yung matanda dahil baka madala ito sa agos. Pero sa gulat ni Lolo ay parang siya pa ang inalalayan noong matanda. Nung tuluyan kasing rumagasa yung tubig ay nakita niya na naanod yung mga lalaki na nang aagaw ng kawayan at humahampas sa naglalakihang bato. Samantalang sila raw noong matanda ay nakatayo pa rin at kapag para siyang maaanod ay inaalalayan lang siya noong matanda na makalakad. Hanggang sa namalayan ni Lolo na parang buhat na siya nung matanda at siya na lang yung naglalakad sa kanilang dalawa. Hindi makapagsalita si Lolo sa labis na kilabot. Noong nakarating sila palabas ng gubat ay binaba na siya noong matanda. Ni hindi siya nakapagpasalamat dito dahil para daw siyang napipi. Pagdating niya sa kabayanan ay balitang balita ang bigla ang pagbaha sa ilog. Alalang alala raw kay Lolo si Lola at ilan pang nakaalam na nasa gubat siya. Isang himala nga raw na hindi siya napahamak. Pagsapit ng linggo ng pagkabuhay ay nagsimba sina Lolo at Lola at doon nakita ni Lolo sa simbahan ang rebulto ni San Cristobal na patron ng kanilang bayan. Doon niya naalala ang kwento ni San Cristobal at ng batang si Jesus. Nangilabot si Lolo dahil sa palagay niya ay si San Cristobal ang matandang tumulong sa kanya sa gubat. Dahil doon ay pinangalan nila si tatay kay San Cristobal bilang pag-alala sa pagkakaligtas niya kay Lolo. Hello po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Medyo makalat itong isishare ko sa inyo. At bagamat okay naman na kami ng mga pinsan ko at iba pang nasangkot sa kwentong ito, ay ibabahagi ko rin bilang masasabi kong kababalaghan din naman. Pakitago na lang ako sa pangalang Mikay. 41 years old na ako ngayon. May 3 anak at responsabling asawa. Nangyari ang karanasan na ikukwento ko sa inyo noong ako at mga pinsan ko ay nasa kolehiyo pa lang. Sir Neb, laki ako sa probinsya. Tumira lang ako sa Maynila noon nung magkolehiyo sa UST. Para makatipid sa pangungupahan ng bahay ay nakituloy ako sa bahay ng mga tiyahin ko na pakitago na lang natin sa pangalang Tia Hilda at ang asawa niyang si Tio Gabo. May 4 silang anak na tawagin na lang nating Joseph ang pinakamatanda. Sunod si Maddie na siyang kaedaran ko. Tapos sina Julie at Tin. Okay naman kami nila Tia
Tio, Joseph at Maddie. Sina Julie at Tin ang hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi ako gusto ng mga panahon na yon. Tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay at nagpapaabot din sina Mama kina Tia ng gastusin sa bahay. Tapos may mga kabarkada pa sina Julie at Tin na tawagin nating Nadia, Shane at Luisa na mga pinaplastic din ako. Nasabi kong pinaplastic lang nila ako dahil minsan ay naririnig ko si Maddie na pinagsasabihan sina Julie na wag kung ano-ano ang sinasabi kina Nadia tungkol sa akin dahil pinapasama raw nila ang imahe ko sa ibang tao. Anyway, ito pong nangyaring kababalaghan sa amin. Panahon yon ng Kwaresma at naisip nila Tia Hilda na sa probinsya namin magbakasyon bilang kilala ang Mount Banahaw sa mga namamanata tuwing mahal na araw. Kasama rin sina Nadia, Shane at Luisa. Nakakatawa nga kasi pinaplastic lang naman nila ako noon pero feeling close sila sa akin. Naghanda ang mga magulang ko para sa amin at isang araw ay ang pagbisita sa Mount Banahaw. Madali kaming nakapagpalista sa pag-akyat dahil nga naroon sina Mama. Kaya naman na-enjoy talaga namin ang pag-akyat sa bundok. Noong pababa na kami ay may nakasabay kaming isang ali na kinausap na kami ng kinausap. Sabi niya ay antingera siya na nagpapalakas ng kanyang mga gamit sa bundok. Kung pwede raw ba niyang subukan sa amin ang galing niya. Huhulaan niya lang daw kami at sasabihin namin kung totoo o hindi ang mga hula niya. Inuna niya sina Joseph at Maddie at magaganda ang mga sinabi ni Manang sa kanila. Tapos noong sina Julie at Tin na ang hinuhulaan niya ay napasimangot si Manang. Sabi niya talaga ay alisin ng mga ito ang kanilang pagiging pintasera at mapangmata. May sasabihin pa sana si Manang pero napalingon siya kina Nadia, Shane at Luisa. Tinuro niya rin ang mga ito at sinabihang hindi naman niya pinipilit ang mga ito na maniwala sa kung ano ang kakayahang meron siya. Bawasan daw ng mga ito ang pagiging pilosopo at mapag-isip ng masama sa ibang tao, lalo na kung walang pinapakitang masama sa kanila ang taong yun. Hindi makapagsalita si Nadia, lalo na noong ako naman ang tinignan ni Manang at sinabing itutok ko lang ang puso at isipan ko sa pag-aaral. Huwag ko raw intindihin ang mga taong nang mamaliit sa akin dahil ako ay aasenso. Pagkatapos noon ay umalis na si Manang. Noon naman ay nilapitan kami ni Tia Hilda at nagtanong kung bakit mga tulala kami. Sina Joseph at Maddie ang nagsabi na may manang na nanghula sa amin. Tinatanong ni Tia kung sinong manang ang tinutukoy ni Joseph dahil wala naman daw kaming kasamang matanda maliban sa kanila. Kinilabutan na kaming lahat. Sina Julie at mga barkada nila ay hindi makatingin sa akin. Tapos nung makababa na kami ng bundok ay pinuna sila ng ibang guide at sinabihan na magpatawas dahil napaglaruan sila ng mga engkanto sa bundok. At totoo nga, nilagnat yung magkakabarkada pagka-uwi namin. Noon ngang tinawas sila ay isang diwata ang sinabi ng magtatawas na naglaro sa kanila. Nakatuwaan daw ang mga ito dahil mga suplada at pintasera. Gumaling naman sila Julie pagkatapos na ipainom sa kanila yung pinaglagaan ng mga damit na suot nila galing sa bundok. Pagkatapos din noon, medyo umayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Sina Nadia ay bihira na lang pumunta sa bahay nila hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo. Hindi na ako nakarinig o nakaramdam ng pampaplastik mula sa kanila. Kung hindi pa sila naengkanto, ay hindi pa aayos ang pakikisama nila sa akin. Freya na lang po ang itawag niya sa akin. Nangyari ito noong sinama ako ng boyfriend ko sa probinsya nila. Saktong mahal na araw yun. Dati niya pa ako inaalok na umuwi sa kanila para naman daw makilala ako ng mga relatives niya. Talagang hindi lang nagtutugma ang schedule ko kaya ilang beses din akong tumanggi. Pero noong 2017, na-approve yung leave ko. Tuwang-tuwa yung boyfriend ko. Ronnie nga pala ang pangalan niya.
Pagdating ko sa kanila, sobrang dami pala nilang magkakamag-anak. Nalula ako kaka-memorize ng mga pangalan. Sabi ni Ronnie, kulang pa nga raw yun kasi yung iba ay nasa abroad at hindi nakauwi. Maraming salo-salo, inuman, tapos prayer vigil sa gabi. Talagang religious daw ang family nila noon pa man. Nung mag-Saturday, inalok ako ni Ronnie na sumama sa prosesyon. 7 PM yon. Nagtaka ako kasi lagi niyang pinapaalala sa akin na wag daw akong matatakot kapag biglang dumami yung mga nagpoprosesyon. Tinanong ko kung bakit niya sinasabi yun, pero hindi na siya sumagot. Naglibot sa buong barangay. Bawat bahay may mga nakatirik na kandila sa labas. Tapos may mga altar na tinitigilan yung prosesyon. Nag-iba yung temperatura noong dumaan kami sa sementeryo. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Napayakap pa ako kay Ronnie kasi ang nipis ng blouse na suot ko. Wag daw akong matakot. Paulit-ulit niyang sinasabi. Doon ko nga napansin na merong nadagdag sa mga naglalakad na kasabay namin. Iba yung suot nila. Hindi pang normal na tao. Merong nakadress, barong, Amerikana. Merong bata na naka long sleeves. Pero sobra yung laki ng long sleeves sa kanya. Tinignan ko si Ronnie. Sabi niya, hindi raw ako sasaktan ng mga kasama namin. Gusto lang daw ng mga ito na sumabay sa prosesyon. Takot na takot ako habang naglalakad. Nakapikit na ako at halos sumampa na ako kay Ronnie. Pero nung dumating kami sa may highway, sabi niya dumilat na raw ako dahil wala na yung mga multo. Pagbukas ko ng mata, wala na nga. Nakahinga ako ng maluwag. Pinaliwanag sa akin ni Ronnie na simula pa noong bata siya ay nangyayari na raw yun. Laging sumasama ang mga kaluluwa galing sa sementeryo sa prosesyon nila. Ang sabi ng matatanda ay baka nagdarasal din daw ang mga ito para mas mabilis silang makaakyat sa langit. Tuwing mahal na araw lang daw nangyayari yun. Kapag normal na araw ay wala kang makikitang multo sa sementeryo. Sunod na araw, tinanong ako ni Ronnie kung gusto ko pang sumama. Pumayag naman ako dahil sa mga sinabi niya. Nabawasan yung takot ko sa mga multong sumasabay sa prosesyon. Naawa pa nga ako sa kanila. Simula noon taon-taon na kaming umuuwi sa kanila kapag mahal na araw. At lagi kaming sumasama ni Ronnie sa prosesyon. Kaso nga lang, noong nag-pandemic, walang prosesyon na nangyari. 2022 na nung sunod na ginanap yung prosesyon. At sabi ni Ronnie, hindi na raw ulit nagpakita yung mga multo galing sa sementeryo. Hindi raw nila alam kung bakit. Magandang araw sa inyong lahat. Ina ang pangalan ko. Excited akong ikwento itong naranasan ng kapatid ko. Kasi kahit papano nagresulta ito sa magandang ending para sa kanya. Bali ako po ang panganay sa magkakapatid. Yung papa namin, elementary pa lang kami binawi na ni Lord sa amin. Ang nagtayong haligi at ilaw ng tahanan namin ay ang mama namin. 3 kaming magkakapatid. Yung bunso namin si Heidi, babae rin. Tapos yung ikalawa si Jared. Siya lang yung lalaki sa pamilya. Simula nung namatay si Papa, napariwara na yung buhay niya. Ang rason siguro ay dahil hindi siya nadidisiplina ni Mama. Sobrang bait kasi ni Mama. Ayaw niyang sinasaktan kami o pinapagalitan kahit may mali kaming ginawa. Bale ako na lang yung tumatayong tatay minsan na nagsisermon kay Jared kapag umuwi siya ng gabi o kaya madaling araw. Kaso syempre, atin niya lang ako. Ayoko namang saktan siya ng pisikal kasi hindi naman yun ang tamang disiplina. Baka nga mas lumala pa kapag pinisikal ko siya. Mahirap talaga kapag walang father figure sa bahay. Sa awa ng Diyos ay gumraduate naman ng high school si Jared. Kaso ganoon pa rin. Tumigil na siya sa pag-aaral at naging full-time tambay sa bahay. Hindi siya nanghihingi ng pera sa amin
Kinuha siya nung isa sa mga tattoo artist sa lugar namin at tinuruan kung paano magtato. Doon siya kumukuha ng panggastos sa sarili. May isang babae na dumalaw doon sa bahay isang araw. Maganda at mukhang mayaman naman. Hinahanap niya si Jared. Nabuntis niya pala yung babae, tapos hindi na nagpakita. Buti raw at nahanap niya yung bahay namin. Ako ang nangako na kami ang magbibigay sustento kung sakaling hindi makakapagbigay si Jared. Kalauna nalaman ko na gumagamit pala ng pinagbabawal na gamot ang kapatid ko. Galit na galit ako nun. Natunugan niya ata, kaya halos isang buwan na hindi umuwi sa amin. Nung magpakita sa bahay, sobrang payat na. Magagalit sana ako kaso napalitan ng awa nang makita ko yung itsura niya. Pinatuloy pa rin namin sa bahay si Jared. Sakto na malapit na yung mahal na araw nung mga panahon na yon. Pinagbawalan ko si Jared na lumabas at sabi ko sasama siya sa amin sa bisita iglesia namin para mapag-isipan niya naman yung mga kasalanan niya. Sa unang simbahan pa lang hindi na mapakali si Jared. May lalaki raw kasi na kanina pa nakatingin sa kanya. Kanina pa sumusunod sa amin. Kapag tinuturo niya, wala naman kaming nakikita. Nagpaalam si Jared na iihi lang daw. Masama yung kutob ko kaya sinundan ko. Nakita ko na nandoon siya sa gilid ng simbahan. May kinakausap na hindi ko nakikita. Tinatanong niya kung anong problema. Tapos bigla na lang natumba si Jared. Sumisigaw. Tapos nawalan ng malay. Nagpatulong kami sa ilang sakristan doon na isakay sa kotse si Jared. Dinala namin siya sa ospital. Agad naman siyang nagkamalay. Nung magising, nakangiti si Jared. Kinuwento niya sa amin yung nangyari. Kinumpronta niya pala yung lalaki na kanina pa sumusunod sa amin. Ang sabi lang daw nung lalaki ay pinapatawad na kita. Tapos hinawakan lang daw siya nung lalaki sa noo. At doon niya raw napagtanto na si Jesus ang lalaki na yon. Wala nang iba. Nakaramdam daw ng sobrang init sa katawan si Jared. Nangisay siya. Nawalan ng malay. Sobrang gaan daw ng pakiramdam niya nung magising. Para bang ibang tao na raw siya. Simula noon, inayos na ni Jared ang buhay niya. Nagpatuloy siya sa pag-aaral. Nakatapos siya at nagkabalikan sila uli nung babaeng nabuntis niya. Sabi ko nga, pasalamat talaga sa mahal na Diyos dahil nabalik sa tamang landas ang buhay niya. Volunteer pa rin hanggang ngayon sa simbahan na yon si Jared. Kahit malayo sa amin, dumadayo talaga siya doon tuwing linggo para magsimba.